separate niya ngayon what is wrong with this administration and what is in BBM. So, nagbago ba siya? Sa tingin ko, he chose to highlight the strength of the leader. Na mabait siya. Personally, mabait siya. Pero doon sa pagkasabi niyang personally mabait siya, hindi niya sinabi yung may mali. So kung hindi personal, may mali. 'Di ba? So mas marami siyang hindi sinabing diretso para ang tao mag-iisip. Para ang tao magkwe-question. Ano ba, mabait ba talaga si BBM? Talaga naman ako, I will agree. Personally, he's a good guy. No. Makakasama natin ang political strategist, ang founder din ng Publicos Asia. Walang iba, si Mamalu Tikia. Mamalu, long time no hear. Tama ba? Admar Velando kasama si Jade Calabroso. Hi Admar, hi Jade. Good evening kay Pastor Kibuloy at sa mga nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa libo-libo mong mga fans, ma'am, na nakaantabay ngayon sa mga pahayag niyo po. Napanood niyo po ba? At naintindihan niyo po ba yung bawat speeches kagabi, considering talagang pure Bisaya yung iba doon? Oo. Alam mo, Admar, natutuwa ako na nalulungkot kasi sana nung bata-bata ako, talagang sineryoso ko ang pag-intindi ng mga iba't ibang lengguwahe sa ating bansa, no? Pero napanood ko kagabi kahit pangit yung reception dahil yung connectivity yata nagkakaroon ng problema, pero natutuwa ako dahil maraming mirror sites, maraming nag-carry. So makikita mo na kung saan malakas ang tapon ng internet, mapapakinggan ng karamihan. Natutuwa rin ako na maraming pumunta kahit umuulan. Oo nga po, akala nga natin na baka magtuloy-tuloy yung ulan, pero napakainit hapon pa lang at biglang buhos yung ulan, pinalamig lang pala yung lupa. After nun ay dumami na. Bueno, dito tayo sa mahalaga. Alin ba ang gusto mong unahin? Si Pangulong Rodrigo Duterte or yung mga previous na nagsalita? Unahin muna natin si Mayor Baste. Meron siyang hamon din doon kay Speaker. Though halos pareho nung last time niya na pahayag, mayroong konting ano lang din ngayon. Sa lahat ng mga nag-speech, parang siya yata yung may konting pitik compare dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano masasabi mo doon sa kanyang mga punto doon, Mamalu? Well, Admar, siguro yung kay Mayor Baste, klarado naman yung wag magpa-scale ng pag sa ayuda, pag magdi-distribute ka, dahil taxpayers money yun, huwag mo nang ilagay yung mga pangalan mo, di ba? Huwag mo nang ilagay kung yung anyo ng iyong institusyon, kasi binibigay yon dahil galing yun sa pera ng taong bayan. Sa tingin ko, very clear yun. Maganda rin yung kinumpare niya ang Cebu at Davao kahit hindi ko naiintindihan. Ang ginawa ko kasi, nakinig muna ako, tapos kanina pinakinggan ko uli. Kasi mas yung expectations mo na ma-manage mo pag pinakinggan mo second time. So, walang masyadong mura. Natutuwa rin ako doon sa sinabi ni Mayor Rama dahil kailangang intindihin ng nakinig doon sa speech. Iba ho ang Davao sa Cebu. Kung titingnan nyo ho yung political culture, sa Cebu ho ayaw nang nakikipag-away. Kaya hindi maintindihan ng yung lumabas na interpretasyon. Ang sinasabi, nag-iba na si Presidente, hindi siya nagmumura, magalang siya, etc. Alam po niyo yon, nababase po yun dun sa audience eh. Sino ba yung audience, no? Marunong siya magbisaya. Ang audience niya ay Cebu. Kung titingnan po natin ang Cebu, siya ang Queen City of the South. Okay? Bakit po nasabing Queen City of the South? Oldest city siya at first capital
ng Pilipinas. So nag-e-exist na ho ang Cebu bago pa pumasok ang mga Kastila, no? 439 years. So makikita mo dun sa salita ni Presidente Duterte, meron siyang reference sa kasaysayan, yung Espanyol na pumasok, meron siyang reference rin, nasabi rin niya Admar yung Lapu-Lapu at sinabi niya, ba't ba mga Tagalog ang tingin sa Lapu-Lapu isda lamang. So makikita mo hinahaluan niya ng kasaysayan. At hindi totoo na wala siyang binanggit na droga. Yung droga is Tagalog or Cebu pareho eh. Pero pag pinakinggan mo yung recitation niya tungkol sa droga, it's a vicious cycle. Maaapektuhan ng anak. Ang impact, yung sinasabi niya, medyo nawawala ka sa sarili. Makikita mo rin doon na very particular siya tungkol sa politika ng syudad ng Cebu City at sa politika ng probinsya. Alam po nyo, sa politika ng Cebu City, mainit po yan. Pero pagdating mo sa politika ng probinsya, medyo nagkakahiwa-hiwalay na sila at medyo light. Ano ho pa ang isang mahalagang kailangan maintindihan ng nakikinig? Ang mga Marcos ho never nanalo sa Cebu. Nanalo ho sila noon lamang 2022. Okay? So may respeto na dala-dala ni Presidente Duterte dahil nanalo siya dyan noong 2016. Ang politika po ng Cebu is very intricate, pero ano ang kultura? Ang Cebu po is very urbanized, marunong, yung degree of conversation medyo mataas, fair-minded po sila at saka religious. Kaya hindi ka naman pwedeng, di ba, katatapos lamang ng sinulog. Ang sinulog is a religious festivity. So, natural na inakma ni Pangulong Duterte dun sa nangyayari at kultura ng lugar. Na-mention pa nga ho niya yung sheriff. In one of the, kung susundin nyo, nung diniscuss niya si VP Sara, minention niya yung word na sheriff. So kung hindi mo alam kung ano nangyari, mawawala ka doon. Pero technically, remind niya, sino ba yung anak ko? Di ba? Na-mention niya Andanao. Bakit po na-mention Andanao? Dahil po ang roots ng ROA or ng Duterte ay galing sa Danao. In fact, si Durano at ang Duterte halos magkapamilya yan. So makikita mo dun sa discussion niya, very clear. May sinabi pa siya, yung difference ng yung pagiging tribal quote-unquote ng Pilipinas. Kasi minention niya yung Tagalog, minention niya yung Cebu, minention niya yung mga Ilonggo, di ba? Ang Cebu ayaw makipag-away, ang Ilonggo very sweet sa mga gigil na, pero very sweet pa yung tono. So, maganda yung, kung sa akin kung ako'y tatanungin, maganda yung pagkakahabi or pagkaka-intertwined nung kanyang sinabi kasi clearly pinapakita niya, nakilala niya ang audience na lumabas kagabi. Tatandaan rin po natin, umusbong ang reforma o yung galit sa Imperialist Manila sa Cebu po yan. So makikita natin kung babalikan at babalikan. Humihingi nga ako ng Tagalog translation para lalong maintindihan. Pero dun sa pag inulit mo uli, maiintindihan mo at medyo malalim na kasi talagang very careful at linalagyan niya yung kultura dun sa lugar at ginagalang niya. Pero sa dulo, ang tanong niya, tama o mali? Di ba nagkaroon siya ng recitation of facts? Mm-hmm. Tama o mali? Sinabi niya, oo, para ako dyan sa konstitusyon. O ano ang telling na sinabi niya? Pero kailan ba nagkaroon ng time na inamend ang term? Hindi ba nung panahon ni Ferdinand Edralin Marcos? Meron siyang sinabi diyan. So may reference siya dahil EDSA. Makikita mo yung reference. Bumabalik at bumabalik siya. Gusto mo bang ginawa mo yung ginawa ng tatay mo? Na sabi nga niya na 20 years, hindi mo alam kung may eleksyon o ano at hindi
nakakapili ang mga botante ng kanilang ihahalal. So, sa tingin ko, it's a very well structured speech. Yun nga, meron kasi sa political management na tinatawag na meaning of deconstruction of political speeches. So pag deconstruct mo siya, makikita mo may certain elements siya na pag nakita mo yung kabuuan, respetado niya ang mga Cebu, ang mga taga Cebu, ang mga Cebuano, ang mga Bisaya, no? Pero yung key points sa kanyang sinabi, minsan naka-Tagalog, minsan naka-English. So kung uulitin mo lamang at iintindihin, makikita mo hindi siya nagbago. Nag-iba lamang ang tono at nag-iba ang delivery dahil sa Cebu ginawa. Ma'am, ano pong masasabi ninyo? Kasi natapos po yung siguro mga more or less nasa isang oras yata yung naging speech ng Pangulo or na dating Pangulo. And ano na yun, 10 oras ng gabi at may trabaho pa the next day. Pero yung tao, kapansin-pansin, nandun pa rin. Ano yung, bilang isang political strategist, nakuha ba talaga ng Pangulo? Or talagang, ano kayang magandang explanation na niya na Mamalu? Siguro, Admar, ang isang mahalaga dyan, ang tawag sa English na deplatform, naalsan kasi ng plataforma ang Pangulo dahil sa SMNI. To a certain degree, mahirap mag-communicate kasi wala namang mainstream media na gustong i-carry siya, no? Pero dahil dun sa pagkaka-deplatform, parang nagiliw, parang may vacuum, pero gusto ng taong mapakinggan siya. So to a certain degree, naandun yung giliw, naandun yung excitement, naandun yung kagustuhang medyo matagal-tagal na kasi yung Davao, no? Sa kagustuhang malaman ano na ba ang latest, ano ba kung ano-anong haka-haka ang sinabi, pero he chose to be presidential in Cebu. And maliban dyan, pati rin si ni Mayor Baste, laging inuulit kung gaano kahalaga yung Cebu, gaano kalapit siya sa Cebu even before pa naging public servant si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman may kakaila, nabanggit mo na nga na yung roots talaga ay galing dyan po sa Danao. Now ngayon po, ang naging kapansin-pansin dito sa naging speech ng Pangulo, unlike dun sa una, medyo chill, medyo walang masyadong pitik. At kumbaga, nakita nga natin doon sa tawag nito, mga comments no, sa live streaming namin kahapon. Marami din ang nagtataka and wala yung mga trademark na mga sandamakmak na mura. Ano kaya ang possible na dahilan nito, Malu? Alam mo, Admar, nagmura siya ang bilang ko 3 o 4 na beses. Yung pitik, may pitik si Attorney Harry Roque, may pitik si Attorney Vic Rodriguez, may pitik si Glenn Chong. So makikita mo na sa tingin ko nandun sa pagplaplano kung sinong pipitik. May entertainment value si Willie Revillame. So at saka yung point na ang tao humahawak, hindi bumibitaw Kasi makikita mo yung numbers ng views I can't recall kung sinong stasyon yun, DZAR, I think was sa amin din yan. Oo, coming in very strong at 25,000. That's something. To hold on to that kind of reach and people following you despite yung isa 5,000, yung isa. So pag pinagsama-sama mo lahat yan, maraming nakikinig. So marami na yung taong pumunta dyan kahit na ambunan. Sabi nga ni Mayor Baste, pasensya na kayo, no? Pero mas marami ang nakikinig. At sa tingin ko, yung pagkakaalis ng formal ng free TV channel ng SMNI
Sa tingin ko ang mga tao naghahanap ng paano ko ba mako-connect yan. In fact, ang bago pala mag-umpisa, hindi makita ang SMNI eh. Mm. Meron nagtanong sa akin, "Ma'am, alam mo ba?" Sabi ko, "Pumunta lang kayo sa YouTube." And then I was so surprised that there were several playing it, not citizen journalism. Kinukuha nila, nagko-komentaryo sila, hindi komentaryo na malalim, pero nakikita ng taong bayan. And sa tingin ko yun ang bago dito sa Cebu. Kasi sa Davao naririnig eh. Isang channel lang, ilang panels, pero dito sa Cebu, several. Tapos maganda yung pagkakaiba-iba ni na si Attorney Vic kumanta lang eh, pero matindi yung kanta, no? Hindi ko alam na buong-buo ang boses no. Si Harry, true to his being Harry Roque, talagang bombastic. Pero nag-segue siya na, oo nga pala, ito isang religious rally. So nagdasal, pero yung dasal meron ring manghang. Si Glenn, I didn't get Glenn, but somebody told me na he was referring to the Smartmatic. So sa akin, tama lang yung recipe ngayon. At mukhang, hindi ko alam kung by design, talagang ginawa nila na mag-take ng higher ground si Presidente. Hindi ho nagbago. Iba lamang ang pagkakadeliver, iba lamang ang salitang sinabi. Ever since naman, sinasabi niya in what form or substance yan charter change, wag nyo lang lukohin ng tao, wag nyong bilhan. Since umatras na, di ba, umatras sa Politicians Initiative eh. At ngayon nasa resolution of both houses, number 7 sa House, number 6 sa Senado. So, ang sense ko is really reacting to what is happening. Mhm. Medyo delayed dahil wala na nga yung SMNI Free TV, pero mas challenging kasi makikita mo parang nag-multiply yung support. Opo. Mamalo, patunay ba na talagang napakalakas pa rin ang hatak sa masa, sa taong bayan nitong mga Duterte? Considering yung area pala na yun, sadyain talaga. Walang, based dun sa mga na-monitor ko, parang sadyain talaga yung lugar na yon, walang talagang ruta na pumupunta doon. Yet napakarami ang mga pumunta, nanood, kumbaga organic. Hindi yung mag-organisa ka magbibigay ka ng ayuda, iba't ibang mga pakulo para maka-attract ng mga tao na para dumugin yung iyong aktibidad. Ito'y isang matibay na patunay ba na still ang mga Duterte may say pa rin talaga, may hatak pa rin, kumbaga silent majority? Well, Admar, tama ka doon. Katulad nga ng sinabi ni Mayor Baste, linggo ito. It's a family day. Kung alam mo yung tradisyon sa Cebu, chill-chill lang mga tao yan. Pag Sunday, kumakain sa labas, kasama ang pamilya. Yung lugar, ang alam ko, maraming pag-uusap kung saan talaga yung parang ang sinasabi nung iba, dito natin dalhin, dun sa Puente Osmeña, tapos nagpalit dahil kailangan natin yung medyo maluang na lugar para may parking. So this is a good area, and that, tama ka. Dinadayuhan, pinupuntahan yan lugar na yan at sinasadya. The fact na linggo, they would rather be there. The fact na you spend on your own to go there. There's no, I think there is no public transportation to go there. So para yan mangyari, makikita natin iba ang Davao, iba ang pinakita ng Davao, iba ang pinapakita ng Cebu. It means it's an increasing and rolling force. Na padami ng padami, palaki ng palaki. Mahirap i-sustain yan. Hindi ko alam kung saan ang susunod.
Pero makikita mo, padami ng padami ang sumasali. So kung padami ng padami ang sumasali at it is a rolling force, mahirap yan kasi it can mean it's a force to reckon with the administration. Secondly, it's a force to reckon with when once election comes. It's a very good strategy because they are sending people up who might constitute the slate. So maraming ramifications itong nangyayari sa marcha ng marcha ng matatapang, di ba? Ah, doon na lang sa titulo mismo, kung matapang ka, sasama ka. Tama. Kung matapang ka, magmamarcha ka. So napaka maraming symbolism, hindi na lang nga optics ang makikita mo sa nangyayari. Where it will go, when it will stop, it's something that the public will have to define. Hindi na siguro ang mga liderato, kung may probinsyang gustong willing tumanggap sa kanila, sa tingin ko, naandun yung grupo. Tsaka kapansin-pansin din, ma'am, parang kagaya nung panahon ng pangangampanya, nung hinihimok pa ng taong bayan, si Mayor Duterte na tumakbo talaga yung bayanihan, yung kanya-kanya, sariling sikap. Kasi mapapansin mo naman doon sa mismong rally kahapon, hindi naman lahat naka-uniform. Talagang, kumbaga, sila siguro kung ano yung mga, ano yung sa kanilang sariling pamamaraan na magtipon-tipon, pumunta dyan, talagang makikita mo na, yun nga, organic, no? Unlike sa mga, alam mo na mga pamamaraan para dumami. Pero dito na ako sa isa pang tanong, ma'am, bago lang si partner Jade. Nabanggit po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang big error na nakikita kay President BBM, and at the same time nabanggit din niya yung patungkol dito sa Chatcha na siya sumusuporta siya sa charter change, pati yung sa termino, maliban na lang na kung ang makakabenepisyo nito yung nagsusulong nito at yung kasalukuyan na incumbent na mga official, kumbaga sila yung makikinabang. Siguro some other time na mailalagay kung pwede ba yan. Ano po masasabi niyo dito, Ma'am Malu? Oo, tama ka doon, Admar. May anti-incumbency siyang binanggit, no? Kung ang magbebenepisyo ay yung mga nakaupo, may problema tayo doon dahil hindi siya pumapayag doon. Tapos may sinabi siya na isang termino ka lang, maging masaya ka na, maging contented ka dyan. Gawin mo ang magagawa mo doon sa isang termino. At makikita mo yung doon sa sinabi mo, may sinabi siya doon na kung si BBM mabait na tao. So makikita mo, sineseparate niya ngayon what is wrong with this administration and what is in BBM. So nagbago ba siya? Sa tingin ko, he chose to highlight the strength of the leader. Na mabait siya. Personally, mabait siya. Pero doon sa pagkasabi niyang personally mabait siya, hindi niya sinabi yung may mali. So kung hindi personal, may mali. 'Di ba? So mas marami siyang hindi sinabing diretso para ang tao mag-iisip. Para ang tao magque-question. Ano ba, mabait ba talaga si BBM? Talaga naman ako, I will agree. Personally, he's a good guy. No mean bone. But outside of him, 'di ba? So yun nga yung sinasabi, incumbents, sandali lang, wag niyong lolokohin ang tao. Kung hindi ako ang kalaban niyo. So sa tingin ko very clear 'yon at lalo niyang idinidiin na kung economic provisions lang, okay, sino bang ayaw umunlad? 'Di ba? Sinabi niya 'yon in Bisaya. Pero pag political, sandali. So hindi kasi natin alam kung saan dadalhin itong committee
Committee of the Whole ng House of Representatives. Tatandaan natin sa resolution of both houses 6 sa Senado, ang sabi doon voting separately. Sa House, resolution of both houses number 7, parehong-pareho ho ang letra ng resolution. Ang diferensya yung manner of voting. Sa House, jointly. So, paano yun mare-resolve? Di ba kunyari, pumasa. Ay, kung iba-bycam nila ang manner of voting, di ba pag bycam, if you treat it as an ordinary legislation, magba-bycam sila, kung ano yung nag-agree ba, balik uli sa bawat chambers at pagbobotohan. So paano mo i-iron out yung basic difference tungkol sa manner of voting? May bibigay ba dahil economic provisions lang? At ngayong gabi, siguro mga alas 6 ng gabi, nagsabi si COMELEC na ready sila na isabay ang plebisito sa election. Midterm election. Mayo 20. Oo. So, yun, ibang-iba yun. Kasi dati sinabi nila, hindi na ho namin kaya, hindi na yung... Ngayon sinasabi ng COMELEC, nag-design na kami ng balota, mag-a-add lang tayo ng bayad sa teachers, sa overtime. So alam na nila. Ganun, Alam na nila prior pa. Kasi natanong ko rin dyan, yung tagapagsalita ng COMELEC, Ma'am Malu, tinanong ko sila, for sure hindi nyo siguro alamin kung talagang biglang sulpot lang yung plano patungkol dito nga sa pagbabago ng constitution. Pero ang sagot sa akin, nakahanda na kami. Meron na kaming nakalaan na panahon dyan. So definitely, merong ugnayan na siguro, no, kung pangbabasya natin yung mga pahayag nila. Kasi madali lang naman sabihin na, nako, hindi namin napaghandaan yan kasi mas concentrated kami ngayon sa paghahanap ng papalit sa Smartmatic, may registration pa, tapos meron pang tatanggap sila ng mga kung sino man yung mga tatakbo para sa midterm election. Yet, diretso agad. Nagsabi agad sila, handang-handa sila kung ito'y ipatutupad sa darating na midterm election. Admar, babalik tayo dun sa insertion, no? Yung sa budget insertion sa COMELEC na biglang may inad na 17 billion ba yan? So technically, the moment it was inserted, supposedly for a new building, etc., etc. But it was also part of the initiative and referendum that they were suggesting. So kung titingnan mo yung second year na budget nitong administrasyon na ito, ang daming insertions, no? This is the second year, the second budget of the Marcos administration. Pero it's a mess. Nadidiscover natin, nadidiscover ng mga taga-Senado na merong mga bagay-bagay na naandun sa budget na hindi nila sinang-ayunan. Kaya nga sabi ko, kung sino man yung senador na mag-aangat nito sa Supreme Court, ang taong bayan ang iniisip. Hindi na yung pork barrel nila. Let's call it a pork barrel. It's really the pork barrel that's creating all these distortions. So napakahirap na pababayaan natin yan kasi unti-unting lumalabas Dati sabi ng COMELEC hindi daw, tapos ngayon sabi handa na. Dati pwede lang silang magplebisito after the 2025 elections, pero ngayon handa na right after when the president said that the economic provisions are very important. So babalik ulit tayo dun sa economic provisions, basic education, advertising, at saka yung tungkol dun sa ownership. Yun. Ma'am Malu, magandang gabi po. Si Jade po ito. At napapansin ng marami din sa ating mga kababayan mula nung nagsimula itong candlelight prayer rally, yung pag-criticize ng mga Dutertes dito sa kasalukuyang administrasyon, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho bang nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos ay malaking advantage doon sa mga kalaban, oposisyon, yung pink lawan talaga na noon sa administrasyon ni Pangulong Duterte ay siya namang pinupuna ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Duterte? Well, Jade, ang politika is addition. So, makikita natin yung so-called pink lawan, nakakuha yun ng 15 million So, whoever captures that,
would probably have an edge, no? Pero sa tingin ko itong 2025, ang critical diyan, sino ang totoong oposisyon? Kasi dun sa aming pahayag, ang lumalabas doon, ang pro-administration, unti-unting nababawasan, yun yung base, napupunta sa undecided. Hindi pumupunta sa opposition dahil hindi pa defined ang opposition. So ang tanong dyan, sino ba talaga ang opposition? Ang opposition ba ay pinklawan? At sasagot dyan ng iba na yung talagang mga Dutertista, hindi. Kasi magkakasama sila eh. At hindi naman tinitira ng mga Duterte yung pinklawan, 'di ba? Pero ang critical doon, sino ba unang pumukol ng putik? Ang una nilang tinira si Vice President. Kaya nga ang tanong ano bang nagawa ng mga Duterteng masama sa inyo? Samantalang kayo from lahat na kinabit, lahat. Magmula kay dating presidente, kay vice president, kay Congressman Pulong, kay Mayor Baste. Basta Duterte ka, titirisin ka. O SMNI, malapit sa mga Duterte, o ano nangyari sa SMNI? May dalawa lang kayong, may isa lang programa na sinabi, tinira sila. Pero, hindi naman nila sinagot, di ba? At ang liquidation by certification ay tuloy. So, bakit ang parating pinupukol mga Duterte? Kaya nga ang parati kong sabi, wala na yung unit team. Kasi plastikan lang yung unit team eh. Kung talagang kaalyado nyo si Vice President Sara, di wag yung tirahin. Dahil wala namang hiningi si Vice President Sara na masama. Ang hiningan niya ng CF ay presidente na may authority to give and release the CF. Nung nag-NEP, itong para sa 2024 na NEP, binibigyan siya. Siya na mismo umayaw. May narinig ka bang, hindi, iyan. Wala. So, na-checkmate niya ang administrasyon doon. So after noon, ano na naman ang pinukol? ICC naman. 'Di ba? So tapos kay Congressman Pulong yung incredulous na 51 billion na yung pala pinag-add nila yung 3 years. So lahat disinformation. So bakit nyo ginaganon? Ang tagal-tagal pa ang pangalan ng Duterte ay nasa balota. Wala kang kasiguraduhan na itong midterm may Duterte sa balota sa nasyonal eh. So, parang takot na takot sila sa Duterte. Yun ang lumalabas. Ma'am, may singit ko lang. Banggit nga nung isa pang vlogger or blogger na pati si Pastor Apollo C. Kibuloy nadamay din. Nung hindi pa presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang kaso. Biglang nagkakaso ng after na. At ngayon, sa recent na pagdinig sa Senado, nadadrag ang pangalan ng mag-amang Duterte na kesyo. May gun store daw doon sa Glory Mountain na sinasabi. So, nakita po ba ninyo na itong lahat ay may kaugnayan? Oo naman, Admar Clarado. Alam mo sa FBI sa US, kung nasa wanted list ka, napakadaling i-extradite eh. 11 years? Seriously, 11 years na pala si Pastor Kibuloy may ganon mga issues? Ba hindi nyo dinakip? Ba't hindi nyo in-extradite? Diba? So, talagang itong operasyon na ito, let's call it as such. It's an operation of those powers that do not like a Duterte come 2028. And they have learned a lot from what they did to then Vice President Jojo Binay. They used the Senate. Why? Again, the Senate is national in scope. So, kung mayroon ka diyang hearing at lahat ng, all the senators are small republics. So, pag
ginawa mo yung hearing na yan, you get the whole nation up and listening. And the more gory the details are, the better for the optics in terms of putting somebody down. Ang problema sa simpleng sagot, parang simpleng sagot na tambalos-los, na natutumba yung kalaban. Ano yung simpleng sagot ni Vice President? Bakit? Ano ba yan dyan sa mountain? Tindahan ba ng mga baril yan? Di ba? Very basic. So, yung Duterte brand, napaka-basic sumagot sa isang tapon sa kanila na politikal. Ako nga, ang sinasabi ko, para silang Teflon eh. Batuhin mo ng batuhin, lumalakas. Batuhin mo ng banuhin, lumalaki yung base. Again, bakit? Kailangang intindihin ng mga tao sa politika, they represent Juan de la Cruz, yung DE. Yun ang storya ng Rodrigo Duterte nung eleksyon. Out of nowhere, everyone was saying, no, he cannot pull it. But he was able to. Bakit? Authentic, organic, yung mga tao na nandyan sa, gilid-gilid na hindi naman importante sa mga politikong tradisyonal, sila yung nagdala. So, may pagtatampo ba? Hindi. Kasi yung first 100 days niya, except yung pagpunta at pagtirik ng flag sa kung saan man yung island dyan sa West Philippine Sea, ay natupad niya. Frontline, improve. Diba? May malasakit sa taong bayan. May kalinga. Yun lang naman eh. Napakadaling i-please ang botanteng Pilipino. Kasi personal eh. Ngayon, kung ikaw katulad nung iba na, alam mo, pera ng bayan, akala mo kung gumastos siya. Diba? Ang behavior niya, amo-amo, padre de pamilya, kailangan protektahan ng mga miyembro sa House of Representatives. Kitang-kita ng taong bayan, pag ganun dalawa, sinong pipiliin mo? So sa akin, gusto nyo maging Pangulo, meron ng proof of concept. Kaya ng isang Rodrigo Duterte coming from nowhere to win versus those who have been planning for it for several years. At pagpasok nitong isang hindi mo alam kung sino, ay nagkatumbahan. So, if you're looking for a playbook, parating sabi ni Presidente Duterte, wala yung playbook, wala akong playbook. I threw it out. There is no playbook. If the playbooks are defined by foreign consultants, this is what's happening. Sasabihin lang ng foreign consultant, o sige, gawin mo yan, bakbakan mo. O sino nag-erode ng trust? Tingnan natin sa numero. Kasi yung numero ng mga survey firms, hindi pareho ang numero, pero pareho ang trajectory. Anong ibig sabihin nun? Sino nawawalaan ng, ang tawag doon trust deficit? Sino? At alam natin, lalo na doon sa mga taong nasa kampanya, ang tiwala ay mahalaga. Ang tiwala, hindi mo kayang gawin overnight. Okay? Ang awareness, kaya mo yan. 90-day campaign period, maglagay ka ng maglagay ng ad. Katulad ng ginawa ng dating kandidatong Martin Romualdez. He spent 350 million pre-campaign. Tumaas ang awareness. Nanalo? Hindi. Kasi tiwala. Ma'am Malu, ang pamagat o paksa noong candlelight prayer rally dyan sa Cebu City kagabi for transparency, accountability, peace and security. Ito ba ay meron ngayon sa Administrasyong Marcos? At kung ikukumpara mo yan doon naman sa nagdaang administrasyon, meron ho ba yan? Well, alam mo, yung mahirap i-compare doon sa nagdaan kasi 6 na taon yan. Ito, 2 taon pa lang. Pero makikita natin accountability, wala. Bakit? Sino ba ang nagsimula ng People's Initiative? At kanino galing ang pondo? Di ba nag-deny na sila?
at iniwan na lang hanging dry si Mr. Oñate at saka yung grupo ng mga abogado. May transparency ba? Wala. Bakit? Liquidation by certification nga eh. May kinulungan ng mga host nyo, di ba? Dahil ayaw sabihin kung saan nanggaling yung impormasyon. At dahil doon, si SMNI ay binandera nila na ang daming illegalities sa kanilang franchise. Peace, kamamatay lang na 6 na sundalo sa Lanao del Norte, no? Marami pang peace and order situation na nangyayari dito sa atin. May pinasok na Taho restaurant malapit sa Ika at Xavier. Anong kinuha? Mga laptops at computers ng mga bata. May pinasok na isang alhasan sa Cotabato City. Anong ginawa? Wala. Para lang walang takot eh. So kung wala kang takot, ibig sabihin, palakasan tayo. Security, saan ka naman nakakita na nawala na ang base militar? Meron tayong ilang EDCA sites. At sinabi ni Pangulo dun sa huli nilang pagkikita ng ambassador ng Estados Unidos, you are welcome, you can use whatever. Ano na tayo, no? Are we a sovereign nation? Or are we here to fight the battles ng Estados Unidos? Hindi natin kalaban ang China. May pagkakaiba, may may kailangang ayusin, pero certainly hindi para to draw the guns and fight each other. But pag pinapagtibay mo ang Batanes and asking Ibatans to be part of reservist of the nation, ano tayo? Makikipag-away tayo sa gera ng mga Amerikano dahil gusto nilang dalhin ang laban dito sa Asian continent. Parang dun sa lahat na tinanong mo at sa 2 taon nitong administration na ito, gumuho lahat yung 4 na variables. Mamalu, huli na lang mula sa akin. Kapag itong prayer rally tuloy-tuloy ni dating Pangulong Duterte at mga Dutertes, mga personalidad, ito ho ba, ano bang magiging implikasyon? Mas lalo pang magpapahina sa administrasyong Marcos? Bagay, yung tiwala ng taong bayan, hihina na, mawawala na ng kumpiyansa, at yung Dutertes mas lalo pang lalakas. Ano bang nakikita po ninyo? Well, alam mo, wala ako kasing crystal ball na katulad na kay Harry, no? Ako lamang ang tinitingnan ko yung mga certain signs, no? Hihina ba ang administrasyon? Nasa sa kanila kung paano sila lalakas at hihina. Nasa sa kanila kung paano sila sasagot. Alam mo, itong si dating Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan, bantayan nila, no? Dahil hindi yan, walang bigas na dinistribute, walang ayuda na dinistribute, organic, katulad na nga sabi nyo. Nasa sa kanila yan. Kasi kung hindi nila papansinin yan, lalaki at lalaki yan. Ngayon, kung aayusin ang serbisyo, mas magiging mapagkumbaba kisa sa elitist behavior ng leadership natin. Sa tingin ko, medyo yung mga tao magsasabi, bigyan pa natin ng pagkakataon si Pangulong Marcos. No? Wala namang Pilipino ang gusto ay gulo. Tayo nga umabot ng ilang dekada under the father, si McCoy. No? Bago tayo nakita natin ang lakas ng loob na sabihin enough is enough. Pero ito, na yung total disregard sa taong bayan, medyo telling yan. So, sa akin, pag nag-snowball, dumami ang sumasama, medyo nakakatakot yan.